Ilang araw na lang mga kaibigan ay Pasko na naman. Nandito na naman tayo sa panahon ng taon kung saan ipinagdiriwang ng ilan sa atin ang kapanganakan ni Jesus na kinikilala bilang tagapagligtas ng ating mundo. Kasabay nito ay ang iba't ibang kwentong bumabalot sa araw ng Kapaskuhan, kabilang na dyan ang isang fictional character or should I say nilalang na pinaniniwalaan nating namimigay ng regalo tuwing Pasko. Sigurado ako na kilala na siya ng halos lahat ng tao sa ating mundo at siya ay walang iba kundi si Santa. Mga kaibigan, kung papansinin nyo ang kapaligiran tuwing Christmas season ay hindi ba parang mas excited pa ang ilan sa atin kung ano ang matatanggap nilang regalo mula kay Santa kesa sa mismong selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus? Ang mahiwaga dito ay alam nyo bang may mga kwento-kwento patungkol kay Santa Claus o Santa Claus na nagsasabing siya ay isang demonyo. Tama ka nang narinig kaibigan, at para sa dagdag impormasyon ay pakinggan mo pa ang mga susunod kong sasabihin. Kung susuriin nating mabuti ang pangalan nitong Santa ay mapapansin natin na isa pala itong anagram na kapag iniba natin sa ayos ay mabubuo ang salitang Satan. Hindi lang yan, dahil ang Claus sa pangalan niyang Santa Claus ay isa uling anagram na kapag iniba rin sa ayos ay mabubuo naman ang pangalang Lucas. Para sa mga hindi nakakaalam, ang pangalang Lucas ay isa sa napakaraming pangalan tulad ng Luke o Lucius na ang ibig sabihin ay Lucifer. Sabi ng iba mga kaibigan, si Santa Claus daw ay isang santo na may pangalang Saint Nicholas na binansagan bilang patron saint of children. Sa aking pagsasaliksik ay nakita ko ang litrato na to kung saan makikita natin si Saint Nicholas na may kasamang 3 batang lalaki. Napag-alaman ko na ang 3 batang ito pala ay mga anak ng isang ancient Roman god na si Saturn at tinawag silang Saturnalia. Ngayon, alam nyo ba na ang Saturnalia ay isang piyesta sa ancient Rome noon na ipinagdiriwang tuwing December 17 kung saan sila ay umiinom ng alak, nagbibigayan ng regalo, naghahanda ng masasarap na pagkain na pagsasaluhan ng kanilang pamilya at mga kaibigan na kung titignan ay halos walang pinagkaiba sa tinatawag nating Pasko. Going back kay Santa Claus mga kaibigan ay hindi ba meron siyang katuwang na 6 na duwende na ayon sa mga kwento ay ang siyang tumutulong sa kanya na maghanda at magbigay ng regalo sa mga bata. Ngayon, kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga duwende, ay makikita natin na sila ay gumagamit ng itim na mahika o witchcraft na alam naman nating lahat na hindi katanggap-tanggap sa turo at mga aral ng Kristyanismo. Dahil sa mga impormasyon na to, ay nagkaroon ng mga espekulasyon na nagpatibay lalo sa argumentong si Santa ay Satan dahil siya raw at ang kanyang mga kaibigang duwende ay demonyo. Mga kaibigan, kung para sa iba ay isa itong napakasensitibong usapin, ay laging pakatandaan na ang mga binanggit ko ay mga conspiracy lamang, ibig sabihin hindi pa napapatunayan. Pero kahit pa ganon ay hindi natin maikakaila na ang mga bagay na to ay konektado sa isa't isa na dahilan upang hindi natin isara ang ating isip sa mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. Ngayong Pasko mga kaibigan ay sulitin natin ang panahon
upang makasama ang ating mga mahal sa buhay at ipadama sa kanila kung gaano sila kahalaga sa mundong to.